Ano kung sasabihin ko sa inyo ngayon na ang prutas na kinakain ninyo tuwing umaga ang prutas na buong pusong pinaniniwalaan ninyong nagpoprotekta sa inyong katawan ay perlahan at tahimik na sinisira ang inyong kidney? Hindi ito hula. Hindi ito teorya. Ito ay isang katotohanang napatunayan ng agham at nangyayari na ngayon sa milyon-milyong Pilipino na walang kahit kaunting kaalam-alam. Ako si Elena Santos at ang misyon ko sa video na ito ay simple lamang iligtas ang inyong kidney bago pa mahuli ang lahat. Lumaki tayong lahat na naniniwala na ang prutas ay palaging mabuti, sinabi ng ating mga magulang, pinatunayan ng mga doktor, itinuro sa atin sa paaralan mula pagkabata. Kaya naman araw-araw, buong tiwala tayong kumakain ng saging, ubas, mangga, at iba pang prutas na pakiramdam natin ay nagpapalakas ng ating katawan. Ngunit may isang bagay na hindi karaniwang sinasabi sa inyo. Isang katotohanang kailangan ninyong marinig ngayon mismo. Pagdating ng 60 taong gulang, ang katawan natin ay dumadaan sa isang malaking pagbabago na hindi nakikita ng mata. Hindi kasalanan ng inyong doktor na hindi ito naipaliwanag sa inyo ng buo. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa ating bansa ay nakatutok sa paggamot ng sakit, hindi sa pag-iwas nito. Walang kita ang ospital kapag malusog kayo. Kaya ang napakahalagang impormasyong ito, ang nagliligtas buhay na katotohanang ito, ay nananatiling nakatago sa likod ng mga mahal na konsultasyon at laboratorio. Ngayon, ibabahagi ko ito sa inyo ng libre dahil may karapatan kayong malaman ang buong katotohanan. Bago natin talakayin ang mga mapanganib na prutas, kailangan nating maunawaan kung bakit nagbabago ang lahat pagdating ng 60 taong gulang. Sa puntong iyon ng buhay, ang ating kidney, ang pinakamahalaga nating natural na water filter, ay bumababa ng 1% ang kakayahan bawat taon. Sa edad na 60, halos kalahati na lamang ang natitirang kakayahan ng kidney kumpara noong bata pa tayo. Isipin ninyo ang isang lumang filter ng tubig na 30 taon na hindi napalitan. Ganoon na ang kondisyon ng ating kidney habang tumatagal. At dahil dito, ang potassium at iba pang nakakalason na sangkap na dati ay madaling na-filter ng katawan ay hindi na nito kayang alisin ng maayos. Nag-iipon ang mga ito sa dugo, nag-i-inflame ang mga selula. Lumalala ang lahat ng dahan-dahan at kung patuloy na pumapasok ang mataas na potassium mula sa pagkain, lalo na mula sa mga prutas na akala nating malusog, ang resulta ay maaaring maging nakamamatay. Mayroon akong alam na tunay na kwento ni Roberto de la Cruz, isang 60 taong gulang mula Maynila. Masigasig siyang kumakain ng prutas araw-araw dahil naniniwala siyang ito ang sikreto ng mahabang buhay. Isang umaga, biglang kinuha ng ambulansya si Roberto patungong ospital. Ang resulta ng kanyang mga pagsusuri ay nakakagimbal ang kanyang potassium level ay nasa antas na halos huminto na ang tibok ng kanyang puso. Hyperkalemia ang tawag dito. Isang kondisyon na walang babala, walang malinaw na sintomas, at maaaring pumatay ng walang abiso. Hindi ang kwento ni Roberto ang dapat nating takutan, nang higit sa lahat, ang dapat nating katakutan ay ang posibilidad na maaari itong mangyari sa atin o sa ating mga mahal sa buhay bukas. Kaya naman narito tayo sa video na ito. Malalaman ninyo ang 4 na prutas na dapat ninyong iwasan pagkatapos ng 60 taong gulang at ang 4 na miracle fruits na kayang linisin, i-revive, at tulungan na gumaling kahit ang pinakasirang kidney. Manatili kayong nakatuon ang impormasyong ito ay maaring magbago ng inyong buhay magpakailanman. Ngayon, pag-usapan na natin ang unang mapanganib na prutas at siguraduhin ninyong ihanda ang inyong sarili dahil ang sagot ay maaaring talagang magulat sa inyo. Ang una sa 4 na prutas na dapat iwasan ng mga 60 taong gulang pataas ay ang saging. Oo, ang paboritong prutas ng bawat Pilipinong pamilya. Ang saging na laging nasa mesa, laging nasa bag, laging inaalok sa mga bata at matatanda. Ang saging na buong buhay nating pinaniniwalaan na walang masamang magagawa. Ngunit pagdating ng 60 taong gulang, ang simpleng saging na iyon ay nagiging isang tahimik na time bomb sa loob ng inyong katawan. Ang bawat isang saging ay naglalaman ng halos 422 milligrams ng potassium. Sa isang batang katawan na may malusog na kidney, madaling na-i-process ang dami ng potassium na ito. Ngunit para sa isang taong 60 taong gulang na may humina ng kidney function, ang ganitong dami ay labis na at mapanganib na. Kapag kumain kayo ng saging araw-araw sa kondisyong ito, ang inyong kidney ay unti-unting na-overload. Hindi na nito kayang hawakan ang patuloy na pagpasok ng potassium. At sa huli,
Ang potassium na iyon ay pumupunta sa daloy ng dugo, umaabot sa puso, at maaaring tumigil ang pagtibok nito. May pag-aaral na isinagawa sa Amerika na nagpakita na ang mga 60 taong gulang pataas na may kidney problems at regular na kumakain ng 2 saging araw-araw ay may 4 beses na mas mataas na panganib ng heart failure. 4 beses. Hindi iyon maliit na numero. Hindi ito bagay na maaaring baliwalain o ipagpaliban ang pag-unawa. Ngunit hindi lamang ang potassium ang problema ng saging. Ang isang piraso ng saging ay katumbas ng halos 4 na kutsara ng asukal. Pagkatapos ng 60 taong gulang, tumataas ang insulin resistance ng katawan, nangangahulugang mas mahirap na kontrolin ang antas ng asukal sa dugo. Kapag umaga pa lamang, gutom pa kayo, at kumain kayo ng saging bilang almusal, ang inyong blood sugar ay biglang taas ng husto. Ang dugong puno ng asukal ay nagiging malapot at sinisikip nito ang maliliit na ugat ng kidney. Doble ang pinsala, potassium overload at blood sugar spike sabay-sabay at nangyayari ito nang hindi ninyo namamalayan. Ang pangalawang prutas na dapat alisin sa inyong pang-araw-araw na pagkain ay ang ubas. Maganda tingnan, masarap kainin, at laging makikita sa palengke. Maraming nakatatanda ang kumakain nito pagkatapos ng hapunan bilang dessert, na pakiramdam ay isang malusog na pagpipilian. Ngunit ang ubas, lalo na ang malalaking uri tulad ng Korean o imported na varieties, ay naglalaman ng halos 16 gramo ng asukal bawat 100 gramo. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ang isang buong bungkos ng ubas, 3 beses na ninyo nalampasan ang inyong daily sugar limit nang hindi ninyo nararamdaman. Ang mas mapanganib pa, ang asukal ng ubas ay kombinasyon ng glucose at fructose, isang mapaminsalang duwet na nagpapabigat ng trabaho ng pancreas. Sa paglipas ng panahon, mapapagod ang pancreas at maaaring magbukas ng pintuan sa diabetes. Ayon sa Philippine Diabetes Association, ang mga seniors na 60 taong gulang pataas na regular na kumakain ng ubas ay may 2 beses na mas mataas na diabetes rate kumpara sa mga hindi kumakain nito. Bukod pa rito, ang ubas ay naglalaman ng oxalic acid, isang sangkap na kapag nagsama ang calcium sa loob ng kidney ay gumagawa ng matitigas na bato. Ang kidney stones ay hindi biro. Ang sakit na dala nito ay parang saksak ng kutsilyo sa tagiliran ng katawan. At kapag nabuo na ang kidney stones, 80% ang posibilidad na mabuo itong muli. Hindi ito isang beses na problema, ito ay isang paulit-ulit na bangungot na maaaring maiwasan kung kikilos tayo ngayon. Kaya simula ngayon, ang saging at ubas, dalawa sa mga pinakapopular na prutas sa ating bansa, ay dapat nang alisin sa inyong refrigerator. Alam kong mahirap. Alam kong mahal na ang mga prutas na iyon sa inyo. Lumaki tayo na kasama ang mga ito sa bawat almusal, bawat merienda, bawat handaan. Ngunit mas mahal sa lahat ang inyong kalusugan at ang inyong buhay. At ang isang simpleng pagbabago sa pagkain ngayon ay maaaring makapagligtas sa inyo mula sa mas mabigat na sakit bukas. Patuloy tayo sa ating talakayan tungkol sa mga prutas na mapanganib para sa kidney ng mga nakatatanda. Nabanggit na natin ang saging at ubas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang 2 pang prutas na kailangan din ninyong iwasan at baka ito mismo ang mga prutas na inaaraw-araw ninyo ngayon nang hindi ninyo alam ang panganib na dala ng mga ito. Ang ikatlong prutas sa ating listahan ay ang mangga, ang hari ng mga prutas ng Pilipinas. Mahal natin ang mangga. Bahagi siya ng ating kultura, ng ating kasaysayan, ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngunit ang katotohanan ito ay hindi mababago ng sentimiento o nostalgiya. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang mangga ay nagiging isa sa mga pinakamapanganib na pagpipilian para sa inyong kalusugan at kailangan nating harapin ang katotohanan ito ng buong katapatan. Ang isang buong mangga ay naglalaman ng halos 40 gramo ng asukal, mas marami pa iyon kaysa sa isang regular na lata ng soft drinks. At ang glycemic index ng mangga ay napakataas. Nangangahulugang kapag kinain ninyo ito, ang inyong blood sugar ay tataas ng napakabilis at napakataas. Para sa mga may diabetes o pre-diabetes, isang kondisyon na karaniwan na sa edad na 60 ito ay isang seryosong panganib na hindi dapat balewalain. Hindi lang pagod ang mararamdaman. Ang patuloy na blood sugar spikes ay nagpapabilis ng pagkasira ng mga pinong ugat ng kidney na responsable sa pag-filter ng mga lason sa katawan. Ngunit ang asukal ay hindi lamang ang tanging alalahanin pagdating sa mangga. Ang prutas na ito ay naglalaman ng isang natural na toxic substance na tinatawag na urushiol,
ang parehong compound na matatagpuan sa poison ivy. Noong bata pa tayo, malakas ang immune system at walang problema. Ngunit pagdating ng 60 taong gulang, humina na ang ating natural na depensa. Ang mga reaksyong allergic na dati ay walang epekto, ay maaari na ngayong maging seryoso pamamaga ng mga labi, pantal sa balat, at sa pinakamasama, hirap sa paghinga na nangangailangan ng agarang pagpunta sa emergency room. Ang mangga pa ay nakaka-interfere sa mga gamot na pangdugo at blood thinners. Kapag umiinom kayo ng gamot para sa mataas na presyon ng dugo at kumain kayo ng mangga kasabay nito, maaaring bumaba ang bisa ng inyong gamot nang hindi ninyo namamalayan. At dahil mahina na ang digestive system ng mga nakatatanda pagkatapos ng 60 taong gulang, ang mangga na mahirap i-digest ay nagdudulot pa ng sakit ng tiyan at pagtatae, lalo na kapag kinain ito ng walang laman ang sikmura. Ang ika-4 at huling prutas sa listahan ng mga mapanganib ay ang persimon, ang paboritong seasonal fruit ng maraming Pilipino. Maganda ang kulay nito, matamis ang lasa, at sa tingin ay isang masustansyang pagpipilian. Ngunit para sa mga 60 taong gulang pataas, ang persimon ay nagtatago ng isang mapanganib na sikreto na kailangan ninyong malaman bago pa kayo kumain ng isa pang piraso nito. Ang pinakamalaking problema ng persimon ay ang tannin, ang sangkap na nagbibigay ng astringent na lasa nito. Pagkatapos ng 60 taong gulang, bumababa ang acid secretion ng ating tiyan. At kapag hindi sapat ang stomach acid para masira ang tannin ay nagtitipon sa loob ng tiyan at gumagawa ng matigas na tipak na tinatawag na bezor. Parang maliit na bato na nabuo sa loob ng inyong digestive tract. Ang bezor ay nagdudulot ng matinding sakit sa tiyan, pagsusuka, at patuloy na pakiramdam ng kabusugan na hindi nawawala. Sa pinakamasama, ang bezor ay maaaring mag-cause ng intestinal obstruction, isang medikal na emergency na nangangailangan ng operasyon. Ayon sa isang pag-aaral sa Maynila, 70% ng mga Bezoar patients na 60 taong gulang pataas ay regular na kumakain ng persimon bago pa nagkaproblema. Ang dried persimon ay mas mapanganib pa 3 beses na mas concentrated ang tannin at asukal nito kumpara sa sariwang persimon. At ang persimon na kinain kasabay ng protein-rich food tulad ng alimango ay maaari pang gumawa ng toxic substance sa loob ng inyong katawan na lalong nagpapabigat sa trabaho ng kidney at digestive system. Kaya naman ang 4 na prutas na ito, saging, ubas, mangga at persimon, ay dapat nang alisin sa inyong buhay. Hindi ito habang buhay na pagkalugi. Ang kapalit nito ay isang mas malusog, mas masayang buhay na hindi maaabot ng dialysis chair, hindi mabibigatan ng hospital bills, at hindi mapipigilan ng sakit na pumunta sa mga taong mahal ninyo. Handa na ba kayong marinig ang magandang balita? Dahil ngayon, pag-usapan na natin ang kabilang panig ng kwento. Natutunan na natin ang 4 na prutas na sumisira sa kidney. Ngayon naman, ibubunyag ko ang 4 na miracle fruits na kayang linisin, i-revive, at tulungan na gumaling kahit ang pinakasirang kidney. Ito ay hindi gawa-gawa. Ito ay suportado ng siyensya at napatunayan sa totoong buhay ng mga tunay na tao. Ngunit bago natin talakayin ang mga prutas na ito, kailangan nating maunawaan kung paano talaga nasisira ang kidney, hindi lamang dahil tumatanda tayo, kundi dahil sa isang mas malalim na kadahilanan. Ang pangunahing kalaban ng kidney ay ang mga free radicals, mga toxic na basura na nag-iipon sa loob ng katawan at unti-unting umaatake sa ating mga selula. Ang kidney, bilang pangunahing filter ng lahat ng lason sa katawan, ang pinaka-exposed sa mga ataking ito araw-araw. Isipin ninyo ang isang lumang tubo ng bakal na nagsimulang kalawangin sa loob tahimik, hindi nakikita, ngunit patuloy na lumalala. Ganoon ang nangyayari sa kidney natin habang tumatagal kung hindi natin ito binibigyan ng tamang suporta. Ngunit binigyan tayo ng kalikasan ng solusyon. Ang mga natural na antioxidants na matatagpuan sa ilang partikular na prutas ay may kakayahang alisin ang kalawang na iyon, bawasan ang inflammation, at tulungan ang kidney na mag-regenerate mula sa loob. At ito ang 4 na miracle fruits na iyon. Ang unang miracle fruit ay ang blueberry, ang tinatawag ng maraming eksperto na purple gift from God. Ang lihim ng blueberry ay ang anthocyanin, isang napakalakas na antioxidant na gumaganap tulad ng vacuum cleaner sa loob ng inyong katawan. Sinisipsip nito ang mga free radicals, binabawasan ang inflammation, at nilalinis ang mga pinong ugat ng kidney na tinatawag na glomerulus. Ayon sa pag-aaral ng Harvard Medical School,
Ang mga taong regular na kumakain ng blueberry ay nagpakita ng makabuluhang pagbagal sa pagbaba ng kidney function. Hindi lamang pinigilan ang pagkasira, pinalagay pa ang kidney sa mas malusog na kondisyon kaysa dati. Ang blueberry ay may napakababang sugar content, humigit kumulang 8 lamang na gramo bawat 100 gramo, kaya hindi ito nagdudulot ng mapanganib na blood sugar spike. Ginagawa nito ang dalawang magkaibang trabaho ng sabay-sabay. Pinoprotektahan ang kidney at pinipigilan ang pag-unlad ng diabetes. Ang inirerekomendang dami ay 50 piraso o isang paper cup ng sariwang blueberry araw-araw. Kung mahal ito sa inyong lugar, ang frozen blueberries ay may halos parehong nutritional value at mas abot kaya para sa pang-araw-araw na paggamit. Ang pangalawang miracle fruit naman ay ang mansanas. Kilala natin ang kasabihang, "One apple a day keeps the doctor away," at totoo ito pagdating sa kidney health. Ang lihim ng mansanas ay ang pectin, isang water-soluble dietary fiber na gumaganap tulad ng espongha sa loob ng inyong bloodstream. Sinisipsip nito ang masamang kolesterol at mga lason at tinutulungan ng katawan na alisin ang mga ito bago pa makapasok sa kidney. Sa madaling salita, tinutulungan ng mansanas ang kidney na gumana ng mas magaan at binibigyan ito ng pagkakataon na magpahinga, mag-recover at bumalik sa mas malusog na kondisyon. Ang mansanas ay naglalaman din ng quercetin, isang anti-inflammatory compound na nagpapawala ng pamamaga sa mga selula ng kidney at pumipigil sa pagtitibay ng mga tissue na nagdudulot ng permanenteng pinsala. Dalawang benepisyo sa iisang prutas na madaling makita sa palengke at abot kaya para sa lahat. Ngunit may isang mahalagang punto rito na maraming tao ang hindi alam. Ang karamihan ng nutrients ng mansanas ay nasa balat nito, hindi sa loob. Kapag tinanggal ninyo ang balat bago kainin, tinatrapon ninyo ang kalahati ng benepisyo nang hindi ninyo namamalayan. Laging hugasan ng mabuti ang mansanas at kainin ito kasama ang balat para makuha ang buong kapangyarihan nito sa kidney revival. At isa pang mahalagang babala, huwag gawing juice ang mansanas. Kapag ginawang juice, nasisira ang fiber at tumataas ang sugar content. Ang buong mansanas na dahan-dahang inunguya pagkatapos ng agahan iyon ang tamang paraan ng pag-consume para makuha ang pinakamataas na benepisyo nito. Ipinagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa mga miracle fruits na makakapag-revive ng kidney. Nabanggit na natin ang blueberry at mansanas. Ngayon naman, pag-aralan natin ang dalawa pang prutas na marahil ay hindi ninyo inaasahang nasa listahang ito, ngunit ang kapangyarihan ng mga ito sa pagpapagaling ng kidney ay napatunayan na ng agham at ng mga tunay na kwento ng mga taong nagbago ang buhay dahil sa mga ito. Ang ikatlong miracle fruit ay ang avocado. Maraming tao ang umiiwas sa avocado dahil iniisip nilang masyadong mataba o hindi talaga prutas sa tradisyonal na kahulugan. Ngunit pagkatapos ng 60 taong gulang, para sa kalusugan ng inyong mga ugat ng dugo at kidney, walang mas magandang natural na pagpipilian kaysa rito. Ang pangunahing sandata ng avocado ay ang unsaturated fatty acids, ang mabuting taba na gumaganap bilang natural na tagalinis ng inyong mga ugat ng dugo sa loob ng katawan. Ang kidney ay ang organ sa katawan na may pinakamaraming network ng mga pinong ugat ng dugo. Kapag malinis at malusog ang mga ugat na ito, malusog din ang buong kidney. Ang mabuting taba ng avocado ay natutunaw ang naiipon na kolesterol sa mga dingding ng ugat, ginagawang malinaw ang daloy ng dugo, at nagpapataas ng supply ng oxygen at nutrients papunta sa kidney. Isipin ninyo ang isang puno ng tubo na nag-drain ng maayos matapos na malinis ng buo, ganoon ang epekto ng avocado sa inyong kidney araw-araw. Ang avocado ay halos walang asukal, wala pang 1 gramo bawat 100 gramo. Ito ay isa sa iilan lamang na prutas na ligtas para sa mga may diabetes at hindi nagdudulot ng mapanganib na blood sugar fluctuations. At bagaman ang avocado ay naglalaman ng potassium, ang halaga nito ay katamtaman lamang at nakatutulong pa sa pag-excrete ng sodium at pagkontrol ng blood pressure, dalawang bagay na napakahalaga para sa kalusugan ng kidney pagkatapos ng 60 taong gulang. Gayunpaman, para sa mga may seryosong kidney disease na stage 4 pataas o sa mga nasa dialysis na, kailangan pa rin kumonsulta sa doktor bago dagdagan ang avocado sa dieta. Para sa pangkalahatang pag-iwas sa pagkasira ng kidney at pagprotekta ng mga ugat ng dugo, ang kalahating avocado araw-araw ay mas epektibo pa sa maraming mahal na supplements na ibinebenta sa botika. I-mix ito sa kanin, idagdag sa salad,
o kainin ng direkta ang creamy na lasa nito ay kasama ng tunay at napatunayang benepisyo para sa inyong kidney. Ang ikaapat at huling miracle fruit sa ating listahan ay ang kamatis. May kasabihang kanluranin na nagsasabing kapag namula na ang kamatis, pumuputi ang mukha ng mga doktor dahil ang kamatis ay halos perpektong health food para sa kidney. Ang pinakamalakas na sandata ng kamatis para sa kidney ay ang lycopene, isa sa mga pinakamalakas na antioxidants na umiiral sa kalikasan. Ang lycopene ay may kahanga-hangang kakayahang pigilan ang pagtanda ng mga selula ng kidney at ayusin ang pinsala na dulot ng mga lason na nag-iipon sa katawan sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng 60 taong gulang, bumababa ang elasticity ng mga ugat ng dugo, nagiging mahirap at matigas ang mga ito. At dahil dito, mas madaling magkaroon ng mataas na blood pressure. Ang mataas na blood pressure ang numero 1 sanhi ng kidney damage sa buong mundo. Ang lycopene sa kamatis ay ginagawang matibay at nababanat muli ang mga ugat ng dugo, pinapanatiling stable ang blood pressure, at pinapabuti ang daloy ng dugo papunta sa kidney. Ayon sa mga pananaliksik, ang mga taong regular na kumakain ng kamatis ay nagpakita ng makabuluhang mas mababang antas ng pagkasira ng kidney function kumpara sa mga hindi kumakain nito. May isang mahalagang tip pagdating sa kamatis na hindi karaniwang nalalaman ng mga tao. Mas epektibo ang kamatis kapag bahagyang niluto kaysa kinain ng hilaw. Kapag pinainit ang kamatis, ang absorption rate ng lycopene sa katawan ay 5 beses na mas mataas. Bahagyang stir-fry sa olive oil o i-blanch sa kumukulong tubig at makukuha ninyo ang buong kapangyarihan ng kamatis para sa kidney revival. 2 medium-size na kamatis o 10 cherry tomatoes araw-araw ay sapat na para maramdaman ang pagbabago sa loob ng ilang linggo. Ngayon mayroon na tayong kumpletong listahan. Blueberry, mansanas, avocado, at kamatis ang 4 na miracle fruits na magliligtas sa inyong kidney. Lahat sila ay mababa ang asukal, mayaman sa antioxidants, at nagtatanggal ng mga lason mula sa inyong mga ugat ng dugo. Huwag na kayong maghanap ng mahal na supplements o mahiwagang gamot. Ang mga prutas na ito, ang mga prutas na makikita sa inyong palengke tuwing umaga, ang pinaka-epektibong natural na paraan ng pagprotekta at pagpapagaling ng inyong kidney. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang tunay na kwento ni Remedios Gloria Martinez mula Quezon City. Noong nakaraang taon, nagpunta siya sa ospital para sa regular na check-up at ang balita ay nagpabago ng kanyang buong mundo. Na-diagnose siya ng chronic kidney disease stage 3. Tuwing umaga, pamamaga ang kanyang mukha, kamay at paa. Puno ng bula ang kanyang ihi. Sinabi ng ospital na kung patuloy na lalala ang kanyang mga resulta, kailangan niyang maghanda para sa dialysis. Inialay niya ang kanyang buong buhay para sa kanyang pamilya at ngayon nag-aalala siya na sa kanyang pagtanda ay magiging pabigat na siya sa kanyang mga anak. Tuwing gabi, umiiyak siya ng tahimik sa dilim. Ngunit sa halip na sumuko, nagpasya si Remedios na baguhin ang kanyang paraan ng pamumuhay simula sa kanyang pagkain. Inalis niya ang lahat ng mapanganib na prutas sa kanyang refrigerator at pinalitan ng blueberry at kamatis. Kinakain niya ang mga ito tuwing umaga nang may buong konsistensya at dedikasyon. Pagkaraan ng 3 buwan, bumalik siya sa ospital para sa follow-up check-up. Ang kanyang attending physician ay nagulat sa mga resulta. Ang creatinine level niya, na dating nasa mapanganib na antas, ay bumaba na at malapit na sa normal range. Ang protein sa ihi ay halos nawala na. Ang kanyang katawan ay nagsimulang gumaling mula sa loob. Tumawag si Remedios sa akin ng may luha sa mata. Parang nabuhay ulit ako, sabi niya. Nawala na ang pamamaga. Bumalik na ang kanyang lakas. Nakakapaglakad na siya ng maayos araw-araw, isang bagay na akala niya ay hindi na niya mararanasan muli. Hindi ito mahika. Hindi ito aksidente. Nang tinanggal ang mga lason na nanggugulo sa kidney at binigyan ng katawan ng tamang nutrients para mag-regenerate, ang likas na kakayahan ng katawan na maghilom ay nagpakita ng sarili nito. At kaya rin ninyong makamit ang parehong resulta. Ang susi sa lahat ng ito ay katamtaman, konsistensya at pasensya. Ang pagbabago ay hindi mangyayari sa loob ng isang gabi, ngunit sa bawat araw na pipiliin ninyong kumain ng tama, ang inyong kidney ay humihinga ng mas malaya, nagpapalakas at dahan-dahang bumabalik sa buhay. Buksan ninyo ang inyong refrigerator ngayon. Tanggalin ang 4 na mapanganib na prutas. Palitan ng 4 na nagbibigay buhay.
Ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Walang hospital bill na mag-aalala. Hindi kayo magiging pabigat sa inyong mga anak. At hanggang sa katandaan, ay nakakatayo kayo sa inyong sariling paa malusog, masaya, at buo. Iyon ang ating layunin. Iyon ang inyong karapatan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito kahit kaunti, paki-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya sa Messenger ngayon mismo dahil maaari kayong maging dahilan ng pagkaligtas ng kidney ng isang taong mahal ninyo. I-subscribe at i-like ang channel para makapagbahagi pa ako ng mas maraming impormasyong nagliligtas ng buhay. At sa comment section, isulat ninyo ang inyong pangako ngayon. Simula ngayon, babaguhin ko ang aking pagkain para sa aking kidney. Babasahin ko ang bawat isa. Ako si Elena Santos, at sasamahan ko kayo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay tungo sa mas malusog, mas masayang buhay. Palagi kayong malusog at masaya. Maraming salamat.